Magandang araw, maligayang pagdating. I-enjoy ang nilalaman, mag-subscribe at i-activate ang mga notification. Hindi kailanman inakala ni Ethan Carter na mapupunta siya sa ganitong sitwasyon. Sa loob ng isang inuupahang van, nagmamanman sa kalsada na parang isang mumurahing detective sa pelikula. Siya ay isang taong praktikal at metodiko, laging nakatapak sa lupa. Ginugol niya ang kanyang buhay sa pagbuo ng isang walang dungis na karera, isang kagalang-galang na reputasyon, at isang pagsasamang inakala niya hanggang kamakailan lang ay hindi matitinag. Ngunit ngayon, habang ang kanyang mga mata ay nakatutok sa entrada ng gym kung saan di umano'y naroroon ang kanyang asawang si Olivia, ang lahat ng akala niyang alam niya tungkol sa sarili niyang buhay ay tila gumuho sa mismong harapan niya. Mainit at kulob sa loob ng van, kahit pa nakabukas ang aircon. Ang madilaw na sinag mula sa mga poste ng ilaw ay tumatama sa dashboard, na lumilikha ng mga anino sa kanyang nanginginig na mga kamay. Hindi kailanman nagkaroon ng issue sa tiwala si Ethan. Si Olivia ay laging predictable. Mahigpit na schedule, tiyak na mga oras, mga pangakong laging tinutupad. Ngunit pagkatapos ay nagsimulang lumitaw ang maliliit na lamat sa perpektong balangkas ng kanilang pagsasama. Mga detalyeng walang katuturan, kakaibang kilos, mga pagbabagong tila hindi mahalaga sa una, ngunit ngayon ay parang isang bloke ng semento na dumadagan sa kanyang dibdib. Ang unang nakakuha ng kanyang pansin ay ang pag-alis nito sa mga di pangkaraniwang oras. Laging may malinaw na routine si Olivia. Bibisitahin niya ang kanilang anak na si Lauren halos araw-araw pagkatapos ng trabaho para tumulong sa bagong panganak nilang apo. Pagkatapos, pupunta siya sa gym bago umuwi sa parehong oras gaya ng dati. Ngunit nagsimulang magbago ang lahat. Maliliit na pagkaantala, malabong mga dahilan, ang telepono niyang laging nakataob sa mesa. Hindi naman sa paranoid si Ethan. Hindi siya kailanman naging seloso. Ngunit may kung anong bumubulong sa kanya na mayroong mali. Ang unang dagok ay dumating sa unang kaarawan ng kanilang apo. Nasa hardin si Ethan, nakikipag-usap sa ilang kaibigan ni Lauren nang may mapansin siyang kakaiba sa bahay ng kapitbahay. Isang lalaki ang nakatayo malapit sa bintana. May hawak na largabista at masusing pinagmamasdan ang party. Agad niyang naramdaman iyon, parang isang tahimik na alarmang tumunog sa kanyang utak. Sa una, inisip niyang isa lang iyong mausisang kapitbahay, isang taong gustong makita kung anong nangyayari. Ngunit may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. Hindi interesado ang lalaki sa party, sa mga bisita, o kahit sa mga batang nagtatakbuhan sa hardin. Nakatitig siya kay Olivia. Sa sandaling iyon, hindi maipaliwanag ni Ethan kung ano talaga ang kanyang naramdaman. Galit? Selos? Kawalan ng kapanatagan? Pinilit niyang balewalain ito. Sinabi sa sarili na wala lang iyon, na nakakakita siya ng mga bagay na wala naman doon. Ngunit nanatili ang kaba at lalo pa itong lumala. Nang gabing iyon, habang naliligo si Olivia, mabilis niyang tiningnan ang telepono nito, isang bagay na hindi niya ginawa sa loob ng 24 na taon nilang pagsasama. Pero malinis ang lahat. Walang kahina-hinalang mensahe. Walang tala ng mga kamakailang tawag. Tila masyadong malinis. Ngayon, habang nakaupo sa van na iyon, naghihintay na makita ng sarili niyang mga mata kung ano talaga ang nangyayari, may naramdaman si Ethan na hindi niya maipaliwanag. Isang bahagi niya ay gusto na lang na pumasok si Olivia sa gym gaya ng dati, mag-ehersisyo ng isang oras at umuwi na parang ordinaryong gabi lang. Ngunit may isa pang bahagi, isang bahaging kinamumuhian niyang aminin na kailangang malaman ng katotohanan gaano man ito kasakit. Malapit ang gym sa bahay ni Lauren, isang detalyeng hindi kailanman naging mahalaga kay Ethan
hanggang ngayon. Pinaandar niya ang makina ng van, handang sundan ito. At pagkatapos ay nakita niya. Bumukas ang pinto ng gym at lumabas si Olivia. Ngunit sa halip na sumakay sa kanyang kotse at umuwi, gumawa siya ng isang bagay na hindi inaasahan. Tumingin siya sa paligid na parang tinitiyak na walang nakamasid at nagsimulang maglakad. Sumandal si Ethan, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Ano ang ginagawa niya? Tumawid siya ng kalsada at lumiko sa kanto. Pinaandar ni Ethan ang van, pinanatili ang ligtas na distansya, ramdam ang pagdagsa ng adrenaline sa kanyang katawan. Sa bawat hakbang ni Olivia, lalong bumibigat ang dibdib ni Ethan. Pagkatapos ay huminto siya sa tapat ng isang bahay na kilalang kilala niya. Bumaliktad ang sikmura niya. Bukas ang mga ilaw at isang segundo lang ang lumipas, bumukas ang pinto ng bahay. Ang lalaking lumitaw sa pintuan ay nagpanlamig ng dugo ni Ethan. Si Ryan Walker. Hindi makahinga si Ethan. Ito ang lalaking minsan nang sumira kay Olivia. Ang lalaking hindi na niya kailanman pinag-usapan. Ang lalaking inakala niyang hindi na babalik sa kanilang buhay. At narito si Olivia sa pintuan nito. Ipinikit ni Ethan ang kanyang mga mata saglit. Sinusubukang humanap ng anumang lohikal na paliwanag, ngunit wala. Ang tanging bagay na sigurado siya ngayon ay ang lahat ng pinaniniwalaan niya tungkol sa kanyang asawa ay magbabago magpakailanman. Pakiramdam ni Ethan ay nanigas ang dugo sa kanyang mga ugat. Ang tibok ng kanyang puso ay napakalakas na halos marinig na niya ito. Nakatayo si Olivia doon. Sa mismong harapan ng bahay ni Ryan, ang lalaking dapat sana'y isang multo na lang mula sa kanyang nakaraan. Ang lalaking laging pinaniniwalaan ni Ethan na isa na lamang kupas na peklat sa kwento niya. Pero hindi. Nandoon siya at nandoon din si Olivia. Hinawakan ni Ethan ang manibela ng napakahigpit na namuti ang kanyang mga buko. Gusto niyang apakan ang silinyador, pumarada sa tapat ng bahay at humingi ng mga sagot noon din. Ngunit hindi siya makagalaw. Pinaparalisa siya ng takot. Hindi ito takot na maloko, hindi pa. Ito ay takot sa katotohanan. Isang katotohanang maaaring hindi niya kayang harapin. Tila umikot ang mundo sa mabagal na kilos, na parang gusto siyang pahirapan. Nanatiling nakatutok ang mga mata ni Ethan sa kanya. Nagalinlangan si Olivia sandali. Lumingon sa likuran na parang tinitingnan kung may nanonood. Pagkatapos, sa isang huling buntong hininga, pumasok siya. Nang hindi lumilingon. Inilabas ni Ethan ang hiningang kanina pa niya pinipigilan. Pakiramdam na parang may sumuntok sa kanyang sikmura. Ayaw tanggapin ng isip niya ang kanyang nakita. Pero wala nang ibang paliwanag. Nagsisinungaling siya. Wala siya sa lugar na sinabi niya. Pero paano? Paanong si Olivia, isang babaeng laging laban sa anumang uri ng panloloko na may malalim na trauma mula sa pagkakanulo noon, ay magagawa ito sa kanya? Una ang galit, nag-aalab sa kanyang dibdib na parang apoy. Ngunit kasunod nito, isa pang pakiramdam ang nanaig, isang malupit na pagdududa na nagpa-question sa lahat. Nakatutok pa rin ang kanyang mga mata sa bahay, ngunit ang isip niya ay nasa ibang lugar. Dinala siya pabalik sa isang mas simpleng panahon, sa isang nakaraang tila napakalayo na ngayon. Naalala niya ang unang beses na nakita niya si Olivia. Isang malamig na gabi iyon sa campus. Napansin niya ito bago pa man nito malaman na umiiral siya. Mayroong isang bagay sa kanya na nag-udyok sa kanyang tingnan siyang muli. Hindi lang kagandahan, kundi isang presensya. Isang tindi sa kanyang mga mata na para bang may dala siyang buong mundo sa loob niya. Nang sa wakas ay nilapitan niya ito, napagtanto niyang may mali. Nakangiti siya, nakikipag-usap sa kanyang mga kaibigan, ngunit namumula ang kanyang mga mata. Umiiyak siya. At nang malaman niya kung bakit, naramdaman niya ang isang bugso ng galit na hindi niya alam na kaya niyang maramdaman. Si Ryan Walker,
Ang lalaking naging dakilang pag-ibig ni Olivia noong kabataan, ang lalaking inakala niyang magiging kinabukasan niya, ngunit winasak siya ng walang pag-aalinlangan. Niloko siya nito higit sa isang beses, at nalaman ni Olivia sa pinakamasamang paraan. Napahiya siya. Hindi man lang ito nag-abala na itanggi. Sinisi pa siya nito. Sinabing masyado siyang matindi, masyadong mapaghanap, na kailangan niya ng kalayaan. Pagkatapos ay nagpatuloy ito sa kanyang buhay, iniwan ng isang wasak na babae. Si Ethan ang yumakap sa kanya noong umiiyak siya. Nakita niya kung paano niya dahan-dahang binuo muli ang kanyang sarili, pinanood ang kanyang katatagan, ang kanyang pakikibaka upang maniwala muli sa pag-ibig. Nang sa wakas ay naging sila, gumawa si Ethan ng isang tahimik na pangako. Hindi na niya hahayaang maranasan muli iyon ni Olivia. Pero ngayon, siya na ang nasa kabilang panig. Ang kabalintunaan nito ay nagpatawa sa kanya ng mapait sa loob ng van. Siya, na gumugol ng mahigit 2 dekada sa paniniwalang iniligtas niya si Olivia mula sa isang mapanirang pag-ibig, ay biktima na ngayon ng isang kwentong bumalik sa simula. Ngunit isang pagdududa ang nagsimulang lumaki sa loob niya, isang bagay na ayaw niyang isaalang-alang, ngunit hindi niya maaaring balewalain. Paano kung ang muling pagkikitang ito ay hindi kamakailan lamang? Bumaliktad ang sikmura ni Ethan. Palagi niyang pinaniniwalaan na si Ryan ay bahagi na ng nakaraan. Hindi ito kailanman binanggit ni Olivia, hindi pinag-usapan, hindi sinabi ang pangalan nito sa anumang usapan kahit na lumabas ang mga lumang kwento mula sa kanyang kabataan. Para bang hindi ito umiral. Ngunit ngayon, naintindihan na ni Ethan. Hindi niya pinag-uusapan si Ryan dahil hindi niya ito kailanman nakalimutan. Tumama sa kanya ng malakas ang isiping iyon. Marahil ay hindi lang nakikipag-ugnayan muli si Olivia sa isang dating kasintahan. Marahil ay hindi siya tumigil sa pagmamahal dito. Paano kung si Ryan ang palaging dakilang pag-ibig ng kanyang buhay at si Ethan ay palaging pangalawa lang? Sinakal siya ng ideyang yon. Sinubukan niyang itaboy ito. Sinabi sa sarili na paranoia lang ito. Ngunit sa kaibuturan, alam niyang palagi na niyang pinaghihinalaan. Sa loob ng maraming taon, may mga pagkakataon si Olivia na lumalayo. May ikling panahon ng katahimikan, malalayong tingin, na para bang nasa ibang lugar siya. Palaging iniisip ni Ethan na dahil lang ito sa pagod o stress. Ngunit paano kung sa katotohanan, ito ay pananabik? Hinigpitan niya ang hawak sa manibela. Ramdam ang pagbaon ng kanyang mga kuko sa kanyang palad. Kailangan niya ng mga sagot at kailangan niya ang mga ito ngayon. Nakasara pa rin ang pinto ng bahay. Lumilipas ang oras, ngunit hindi lumalabas si Olivia. Pagkatapos, isa pang isip ang pumasok sa kanya. Kung nagsinungaling siya tungkol sa gym, gaano karaming kasinungalingan pa ang sinabi niya? Ipinikit ni Ethan ang kanyang mga mata sandali, huminga ng malalim. Nang imulat niya ang mga ito, hindi na siya ang parehong lalaki na pumasok sa van na iyon. Napakabigat ng katahimikan sa loob ng van. Nanatiling hindi kumikilos si Ethan, nakatitig sa bahay ni Ryan, ang kanyang mga mata ay nakapako sa pinto. Lubusan ng dumilim, at walang tao sa kalsada maliban sa ilang poste ng ilaw na lumilikha ng mga baluktot na anino sa lupa. Wala siyang ideya kung gaano na siya katagal doon. Tila humaba ang oras, ginagawang mga oras ang mga minuto. Gusto niyang hintayin si Olivia na lumabas, ngunit isang bahagi niya ay natatakot sa kung ano ang maaari niyang makita. Kung lalabas siya roon at sasakay sa kanyang kotse na parang walang nangyari, nakangiti, walang pagsisisi, malalaman niyang ang pagkakanulo ay hindi lang isang kamakailang pagkakamali. Ito ay isang pattern, isang bagay na planado. Pero hindi siya lumabas agad. Isang oras na nanatili roon si Ethan. Pagkatapos, nang paalis na sana siya,
Iniisip na marahil ay doon na sa bahay na iyon nagpalipas ng gabi si Olivia. Sa wakas ay bumukas ang pinto. Lumitaw si Olivia. Hindi siya kinakabahan. Hindi siya lumingon-lingon. Hindi nagpakita ng anumang senyales ng pagkakasala. Inayos lang niya ang kanyang buhok, tiningnan ang kanyang telepono at naglakad patungo sa kanyang kotse na para bang galing lang siya sa isang ordinaryong pagpupulong. Hindi gumalaw si Ethan. Naghintay siya. Nagmasid siya. Pinaandar nito ang kotse at nagmaneho pa uwi. Pagkatapos ay napagtanto niya kung ano ang susunod. Kailangan din niyang umuwi. Paano niya ito haharapin? Paano sila magkakasama sa iisang kama gayong alam niyang kagagaling lang niya doon? Ngunit hindi pa siya maaaring sumabog. Kailangan niya ng karagdagang impormasyon. Nagmaneho siya pa uwi. Ang kanyang mga daliri ay lalong humihigpit sa manibela sa bawat milyang tinatahak. Pagdating niya, naliligo na si Olivia. Tahimik siyang pumasok sa bahay, hindi sigurado kung paano kikilos. Tumatakbo pa rin siya sa adrenaline, ngunit pinanatili niya ang kanyang kahinahunan. Umupo siya sa gilid ng kama, nakatitig sa sahig, naghihintay na lumabas ito mula sa banyo. Makalipas ang ilang minuto, lumabas siyang nakabalot sa tuwalya, pinapatuyo ang buhok. "Gabi ka na umuwi ngayon," sabi niya. Sinusubukan ang sitwasyon. Hindi nag-atubili si Olivia. Napakalala ng traffic pagkatapos ng gym. Sinabi niya ito ng napakakaswal. Walang pag-aalinlangan, walang pag-aatubili. Lumabas ang kasinungalingan sa kanyang bibig na parang perpektong normal. Tumango lang si Ethan, pinipilit ang isang bahagyang ngiti. Pagkatapos ay humiga siya sa tabi nito, nagkukunwaring maayos ang lahat. Ngunit sa loob niya, may nabasag. Nang gabing iyon, hindi siya nakatulog. Nakahiga siya roon, pinakikinggan ang mahimbing na paghinga ni Olivia sa kanyang tabi. Ang kanyang mga mata ay nasa kisame. Ang kanyang isip ay nakakulong sa bahay na iyon, sa lalaking iyon, kay Ryan Walker. Paano kung hindi ito ang unang beses? Paano kung ilang buwan o taon na itong nangyayari? Ang unang naisip niya ay, harapin siya noon din, ngunit alam niyang kailangan niya ng pruweba. Kailangan niyang maunawaan ang lawak ng kasinungalingan bago guluhin ang lahat. Kaya sa unang pagkakataon sa loob ng 24 na taong pagsasama, nagpasya si Ethan na bantayan ang sarili niyang asawa. Kinabukasan, pinanood niya si Olivia na umalis para sa trabaho na parang walang nangyari. Ang parehong mabilis na halik sa pisngi. Ang parehong ngiti na dati totoo pero ngayon ay parang bahagi na ng isang pag-arte. Pagkaalis nito, kumilos si Ethan. Binuksan niya ang laptop nito, naghahanap ng anumang palatandaan, mga email, mga naka-archive na chat, anumang maaaring mag-ugnay sa kanya kay Ryan. Wala. Maingat si Olivia, ngunit hindi sapat ang pag-iingat. Alam ni Ethan na ang susunod niyang hakbang ay sundan ito. Nagmaneho siya papunta sa opisina nito, pumarada sa malayo, at naghintay. Pagsapit ng tanghalian, nakita niyang lumabas ng gusali si Olivia. Sinabi nitong manananghalian kasama ang isang katrabaho, ngunit sa halip na tumungo sa restaurant kung saan karaniwan silang nagkikita ng kaibigan, nagmaneho ito sa ibang lugar. Ang parehong kapitbahayan kung saan nakatira si Lauren, ang parehong kalsada, at pagkatapos ay ang parehong bahay. Kay Ryan. Kumulo ang dugo ni Ethan, ngunit nanatili siya sa kanyang kotse. Hindi siya sumugod sa pinto. Hindi niya kinatok ang bintana at humingi ng mga sagot. Sa pagkakataong ito, naghintay siya. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang makita para sa kanyang sarili. Kung talagang niloloko siya ni Olivia, ipinagkakanulo siya sa paraang kinatatakutan niya. Gusto niyang malaman nito na nalaman niya. At sa pagkakataong ito, hindi ito makakatakas sa katotohanan. Ang katahimikan sa kotse ay nakakabingi. Nakatitig si Ethan sa bahay sa kanyang harapan, sinusubukang kontrolin ang kanyang paghinga.
Sumisigaw ang isip niya na lumabas at gumawa ng kahit ano. Ngunit naghintay siya. Ang mga minuto ay gumapang na parang nanunukso sa kanya ang oras. Sa bawat segundong lumilipas, ang posibilidad na si Olivia ay nasa loob ng bahay na iyon kasama si Ryan, walang kahihiyang nagsisinungaling sa kanya, ay kumakain sa kanyang dibdib. Ipinikit niya ang kanyang mga mata sandali. Sinusubukang ayusin ang kanyang mga iniisip. Ang tanging nakikita niya ay si Olivia na pumapasok sa pintong iyon na parang pinakanormal na bagay sa mundo, na parabang walang mali. Pero mayroon. Alam ni Ethan na kung padalos-dalos siyang kikilos, maaari niyang sirain ang anumang pagkakataon na maunawaan ang katotohanan. Kailangan niyang mahuli ito sa tamang sandali. Pagkatapos ay bumukas ang pinto. Lumabas si Olivia. Sa pagkakataong ito, hindi siya umiwas ng tingin. Bawat detalye ay mahalaga. Hindi siya mukhang kinakabahan. Hindi niya panay ang tingin sa telepono. Hindi mukhang nagmamadali. Naglakad lang siya papunta sa kanyang kotse, inayos ang buhok at sumakay. Napalunok ng malalim si Ethan. Kung niloloko siya ni Olivia, kaya ba talaga niyang walang maramdamang pagkakasala? Hindi ganoon ang inaasahan niyang kilos ng isang sinungaling. Inaasahan niyang mag-aalangan ito, mag-aalala, ngunit hindi ganoon kalamig. Lalo siyang pinahirapan ng pagdududang iyon. Pinaandar nito ang kotse at umalis. Sa pagkakataong ito, hindi niya sinundan. Nanatili si Ethan doon, nakatitig sa bahay ni Ryan na parang ito ay isang portal patungo sa isang katotohanang hindi pa niya alam. Ang kanyang dibdib ay tumataas at bumababa sa mabibigat na paghinga. Bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Kailangan niya ng mga sagot. Kung hindi ibibigay ni Olivia ang mga iyon, si Ryan ang magbibigay. Bumaba si Ethan sa kotse at naglakad patungo sa pinto. Bawat hakbang ay parang mas mabigat kaysa sa nauna. Ramdam niya ang adrenaline na nag-aalab sa loob niya. Huminto siya sa entrada, tiningnan ang doorbell, huminga ng malalim at kumatok. Ilang segundo lang ang paghihintay, ngunit parang walang katapusan. Pagkatapos ay bumukas ang pinto. Si Ryan Walker. Hindi siya gaanong nagbago. Mayroon pa rin siyang kumpiyansang aura, tuwid na tindig, na parabang handa siyang harapin ang sinuman. Nagtama ang kanilang mga mata at sa isang sandali, huminto ang oras. Hindi nila kailangan ng mga salita. Alam na alam ni Ryan kung bakit nandoon si Ethan. Bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Isang pahiwatig ng pagkagulat ang dumaan sa kanyang mga mata, ngunit mabilis itong nawala. Pinalitan ng isang bagay na hindi matukoy ni Ethan. Ethan. Binanggit niya ang pangalan nito na parang isang matandang kakilala. Na parang walang mga taon ng distansya sa pagitan nila, na parabang hindi niya posibleng inaagaw ang asawa ni Ethan. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Ethan, matatag ang boses. Nag-alinlangan si Ryan sandali, ngunit pagkatapos ay binuksan ang pinto at tumabi, sininyasan siyang pumasok. Pumasok si Ethan. Napakalinis ng lugar, maayos na maayos, halos malamig. Walang anumang pahiwatig na si Ryan ay may magulo o magulong buhay. Sa kabaligtaran, mukha siyang isang lalaking plansado ang lahat, isang taong alam na alam kung sino siya at kung ano ang gusto niya. Nayamot si Ethan sa katotohanang iyon. Dinala siya ni Ryan sa sala at inalok ng inumin, ngunit tumanggi si Ethan. Hindi siya nandoon para sa maliliit na usapan. Nandoon siya para sa katotohanan. Umupo siya sa isang silya at tinitigan si Ryan. "Diretsuhin na kita," sabi ni Ethan. Pinagdaop ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng kanyang mga tuhod. "Anong ginagawa ni Olivia dito?" Hindi nagulat si Ryan. Hindi siya sinubukang gumawa ng mga dahilan o tumawa ng alanganin. Tinitigan lang niya si Ethan sandali at bumuntong hininga ng malalim. "Hindi ko alam kung anong sinabi niya sa'yo." Simula ni Ryan, sumandal pasulong. "Pero hindi ako ang kontrabida sa kwentong ito, Ethan.
Nagalab ang galit sa dibdib ni Ethan. Kung ganoon, sabihin mo sa akin kung ano ang kwento. Dahil mula sa kinatatayuan ko, nakikipagkita ka sa asawa ko ng patalikod. Hindi umiwas ng tingin si Ryan. Hindi ko siya hinabol, Ethan. Siya ang naghanap sa akin. Tumama ang mga salita kay Ethan na parang isang suntok. Kumurap siya, sinusubukang iproseso ito. Ano? Sumandal si Ryan sa sofa, nagkrus ng mga braso. Lumipat ako sa bahay na ito mga 1 taon na ang nakalipas. Wala akong ideya na sa kalyeng ito nakatira ang anak mo. Nang magpakita si Olivia, nagulat din ako. Pero maniwala ka, hindi ko ito ideya. Siya ang lumapit sa akin. Naramdaman ni Ethan na nawala ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Bakit? Huminto si Ryan. Kailangan mo siyang tanungin yan. Ang mga salita ay lasang-lason dahil alam ni Ethan na hindi nagsisinungaling si Ryan, na nangangahulugang si Olivia ang nagsisinungaling. Umalingaw-ngaw ang mga salita ni Ryan sa isip ni Ethan habang nagmamaneho siya pauwi. Paulit-ulit, isang tanong ang nag-aalab sa loob niya. Bakit? Iyon ang bumabagabag sa kanya. Bakit hahanapin ni Olivia si Ryan? Ano ang hinahanap niya dito na hindi maibigay ni Ethan? Ang sagot ay naghihintay sa bahay. Nang pumasok siya sa garahe at pinatay ang makina, nanatili siya roon sandali, ang mga kamay ay nasa manibela. Ang orasan sa dashboard ay nagsasabing halos hating gabi na. Tulog na kaya si Olivia? O gising siya, naghihintay sa kanya? Bumaba siya ng kotse at pumasok sa bahay. Tahimik ang lahat. Ang katahimikan ay laging komportable para kay Ethan, ngunit ngayon ito ay nakakabingi. Dahan-dahan siyang umakyat sa hagdan. Nakabukas ng bahagya ang pinto ng kwarto. Itinulak niya ito at natagpuan si Olivia na natutulog. Natutulog na parang walang mali, na parang walang nasira. Naramdaman ni Ethan na nag-init ang kanyang dibdib. Umupo siya sa gilid ng kama at tinitigan ito. Mahirap siyang kamuhian. Sa katunayan, imposible. Kahit ngayon, alam na niyang nagsisinungaling siya, nanloloko sa emosyonal na paraan. Nagtatago ng katotohanan. Mahal pa rin niya ito. At iyon ang pinakamasakit na uri ng sakit. Matagal siyang nanatili ron. Nagmamasid lamang. Nang gumalaw si Olivia at imulat ang kanyang mga mata, nakita niya itong nakatingin sa kanya. Anong problema? Tanong nito, ang boses ay paos dahil sa pagtulog. Nanahimik si Ethan sandali bago sa wakas ay nagtanong, bakit mo siya hinanap? Para bang biglang nawala ang kanyang antok. Nanigas ang kanyang katawan. Alam na alam niya kung ano ang ibig niyang sabihin. Pagkatapos, nagbago ang lahat. May bumalatay sa mga mata nito na hindi matukoy ni Ethan. Takot? Konsensya? O guminhawa? Dahan-dahan itong umupo, hinila ang kumot sa katawan at umiwas ng tingin. Ang pag-aalinlangang iyon ay mas masakit pa sa anumang pag-amin. Nakausap mo ba siya? Pabulong nitong tanong. Hindi sumagot si Ethan. Hindi na niya kailangan. Alam na nito ang sagot. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa silid bago tuluyang huminga ng malalim si Olivia at nagsabing, hindi ko ginustong mangyari ito ng ganito. Isang mapakla at nanunuyang tawa ang pinakawalan ni Ethan. Paano mo ba gustong mangyari, Olivia, na hindi ko malaman, na itago mo ang maliit mong laro ng mga lihim magpakailanman? Saglit na ipinikit ni Olivia ang kanyang mga mata, na tila nag-iipon ng lakas ng loob. At sa kanya binitiwan ang mga salitang hindi kailanman inakala ni Ethan na maririnig. Hindi mo anak si Lauren. Huminto ang mundo. Kumurap si Ethan, ramdam ang paninigas ng buo niyang katawan. Narinig niya ang mga salita, bawat pantig, ngunit tumatanggi ang kanyang isip na unawain ang mga ito. Yumuko siya na parang hindi naintindihan. Ano? Napuno ng luha ang mga mata ni Olivia. Nalaman ko,
Ilang sandali matapos tayong ikasal, pero mahal na kita noon. Alam kong magiging mahusay kang ama. At inisip ko, kung hindi ko sasabihin, hindi na ito mahalaga. Nakaramdam si Ethan ng pait na umaakyat sa kanyang lalamunan. Tumayo siya, halos matumba, na tila hindi gumagana ng maayos ang kanyang katawan. Nagsisinungaling ka. Kailangang nagsisinungaling siya. Ngunit patuloy lang sa pag-iyak si Olivia, tinatakpan ng mukha ng kanyang mga kamay. Doon napagtanto ni Ethan na ito ang katotohanang ayaw niyang makita. Ang lahat ng malalayong tingin, ang mga sandali ng katahimikan, ang aninong laging naroroon. Alam ba ni Ryan? Tanong ni Ethan, nanginginig ang boses. Umiling si Olivia, pinupunasan ng luha gamit ang likod ng kanyang mga kamay. Hindi, hindi ko sinabi sa kanya. Muling tumawa ng mapakla si Ethan. Kaya dalawang buhay ang sinira mo, ang sa akin at ang sa kanya. Humagulgol si Olivia. Ngunit wala nang naramdamang awa si Ethan. Kinuha niya ang kanyang mga susi, hindi man lang ito tiningnan. Saan ka pupunta? Tanong nito. Garalgal ang boses. Huminto si Ethan sa may pintuan. Huminga siya ng malalim at saka sinabi ang tanging bagay na kaya niyang sabihin. Hahanapin kung sino ako ngayon dahil napagtanto kong hindi pala ako ang taong inakala ko. At umalis siya nang hindi lumilingon, nang walang anumang paalam. Ang mga sumunod na araw ay naging malabo para kay Ethan. Tila ba ang oras ay sabay na bumabagal at lumilipad. Hindi na niya masabi kung ilang linggo na ang lumipas mula ng gabing iyon. Ang tanging alam niya ay wala nang balikan. Mabilis na natapos ang kanilang diborsyo. Walang malalaking away, walang katapusang pagtatalo o labanan sa korte. Hindi habol ni Ethan ang pera o paghihiganti. Distansya lang ang gusto niya. Hindi na rin lumaban si Olivia, marahil dahil alam niyang wala nang dapat isalba o marahil dahil alam niyang iba na ang landas na kanyang pinili. Ngunit bago pirmahan ang mga papel, may isang bagay na hiningi si Ethan. Huwag mong sasabihin kay Lauren. Matatag ang kanyang boses, ngunit may bigat doon, isang kahinaang ayaw niyang ipakita. Si Olivia, na nasa kabilang panig ng mesa, ay umiwas ng tingin. Namumula ang kanyang mga mata, at ang itim na bilog sa ilalim nito ay nagpapatunay na ilang linggo na siyang walang tulog. Ngunit wala nang pakialam si Ethan. Wala nang anuman sa mga iyon ang mahalaga. Ethan. Yumuko siya. Tinitigan ito ng diretso sa mata. Utang mo sa akin yan. Kinagat nito ang labi at isang butil ng luha ang gumulong sa kanyang pisngi. Hindi ko sasabihin sa kanya kailanman. Pinanatili niya ang tingin dito. Hindi kay Lauren, hindi kay Ryan. Walang sino man ang pwedeng makaalam. Tumango si Olivia, nanginginig ang mga kamay na may hawak sa panulat. Ipinapangako ko. At pinaniwalaan ni Ethan ang pangakong iyon. Iyon na lang ang natitira sa kanya. Matapos noon, natapos na ang mga huling formalidad at pagkatapos ay wala na siya. Hindi tinanong ni Ethan kung saan ito titira. Ayaw niyang malaman. Ngunit ang katotohanan ay kusa siyang hinanap. Si Lauren, na walang kaalam-alam sa lahat, ay kaswal na nabanggit sa isang pananghalian na lumipat na si Olivia sa bahay ni Ryan. Ngumiti lang ng bahagya si Ethan at nagpatuloy sa pagkain. Wala na siyang naramdaman, walang gulat, walang galit, kundi kumpirmasyon lang sa bagay na alam na niya. Gayunpaman, kahit nakasinungalingan ang kanyang pagsasama, hindi siya kailanman nagsinungaling bilang isang ama. Patuloy niyang binisita si Lauren at ang kanyang apo tulad ng dati. Nandoon siya sa lahat ng mahahalagang okasyon, tumutulong sa mga mabibigat na gawain at sinisiguradong naglalaan ng oras para sa sanggol dahil para sa kanya, anak niya si Lauren. Siya ang nagpalaki dito. Tinuruan niya itong magbisikleta, hinawakan ang kamay nito sa unang araw sa eskwela
at unang isinayaw sa kasal nito. At walang anumang katotohanang biolohikal ang makakabura noon. Lumipas ang mga buwan. Pinanood niya si Lauren na mamuhay ng normal. Pinanood ang kanyang apo na lumaki. Pinanood ang mundo na patuloy na umikot na parang maayos ang lahat. Ngunit pagkatapos, nalaman niya. Isang ordinaryong hapon nang tawagan siya ni Lauren. Nakatira na sa akin si Mama ngayon. Tumama sa kanya ang mga salitang iyon. Ano? Kumunot ang kanyang noo. Paano si Ryan? Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay isang maikli at walang ganang tawa ang pinakawalan ni Lauren. Ginawa niya kay Mama ang ginawa niya noon. Ipinikit ni Ethan ang kanyang mga mata, dahan-dahang umiling. Napakalinaw, ngunit hindi ito kailanman gustong makita ni Olivia. Wasak na wasak siya, Dad. Ang salitang dad ay tumusok sa kanya sa kakaibang paraan, isang halo ng sakit at ginhawa. Magiging maayos din siya, sabi niya sa mahinahong boses. Napabuntong hininga si Lauren. Sa tingin mo ba, nararapat sa kanya yan? Tumingin si Ethan sa bintana, pinapanood ang paglubog ng araw. Nag-isip siya sandali at saka sumagot ng walang pag-aalinlangan. Ibinigay na ng buhay sa kanya ang eksaktong nararapat sa kanya. Salamat sa panonood ng video. Kung nagustuhan ninyo ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-on ang notifications para hindi mahuli sa anumang updates. Hanggang sa muli.